Umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay the cost of following Jesus. Paano ba ang pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo? Paano ba ang pagiging isang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Alam nyo, sa pag-uusapan po natin sa umagang ito, mga ginigiliw, napakaraming tao po ang sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo sa tagpo na ito, mga ginigiliw, na ibabahagi ko po sa inyo. Aside from yung 12 na pinili ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, meron din, mga ginigiliw, ang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo na pinili niya na naging alagad din niya sa mga 5,000 na sumusunod sa kanya, mga ginigiliw. Sa tagpo na ito ay nagsisimula na pong magbigay ng mga mabibigat na katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbibigay na siya ng mga correction, rebuke, and warning kung paano ang tunay na pagiging alagad ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kahit sinasabi niya po dito sa Lucas 14, Lucas 14, 25, mga ginigiliw, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang hindi magpapasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko," sabi po ng ating Panginoong Hesukristo. So you have to count the cost of following Jesus. Nagbigay po siya ng isang hyperbole or hyperbole na exaggerated word na kung saan ang mga salitang ito, mga ginigiliw, ay napakahirap maintindihan at tanggapin ng isang tao kung wala kang tamang relasyon sa isang tao na pagsasabihan mo. So, he excites of saying a word na kailangang talikuran mo. Sabi po ng Panginoon, kailangang iwan mo yung sobrang pagmamahal mo sa iyong magulang kasi yun pong nakikita ng Panginoon. Diba? Mas mahal nila ang kanilang pamilya, yung kanilang asawa, anak, kaysa Panginoon. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon, sinubok niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsabi ng isang hyperbole, mga ginigiliw. Kung talagang tinitignan niya, kung talagang sila ay totoong sumusunod o sila ay totoong alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbigay siya ng isang hyperbole na kung saan ang sino mang gustong maging alagad ko ay hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina. Yung mahal mo ang iyong ama at ina, kung iisipin po natin do, parang napakahirap, mga ginigiliw. Dito makikita natin
mga ginigiliw, na tinitignan ng Panginoon kung gaano ba tayo katapat sa ating paglilingkod sa Kanya. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ano ba ang gustong ipahiwatig o sabihin ng ating Panginoong Jesucristo nung sinabi niya ito sa mga taong sumusunod sa Kanya, mga ginigiliw? Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila ay dapat yung pagmamahal natin sa ating Panginoon must be the top priority. Mas mataas ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pag mas mataas, our love must be above all else. Dapat ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Jesucristo ay mas mataas upang sa ganon, ibibigay niya po yung tamang pagmamahal sa ating puso at yung tamang pagmamahal na yon, ibibigay din po natin yung tamang pagmamahal natin sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating anak, mga ginigiliw. Kasi kung hindi galing sa Panginoon ang ating pagmamahal, mga ginigiliw, wala pong hindi po tapat yung pagmamahal natin sa kapwa. Dapat yung pagmamahal natin sa kapwa natin, dapat magsisimula yan sa ating pagmamahal sa ating Panginoon. Upang yung pagmamahal na galing sa Diyos, galing sa ating Panginoong Jesucristo, dadaloy sa ating puso. At pagdadaloy sa ating puso, ibibigay po natin ang totoo at tapat na pagmamahal po natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa mga taong nakapaligid sa atin, mga ginigiliw. Yun po ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito nagsimulang magturo ng medyo mabibigat ng katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangang talikuran mo ang iyong magulang mo. Iwanan mo ang iyong pamilya, katulad po ng ginawa ng mga 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sina Peter at Andrew, sina James at John, mga ginigiliw. Alam nyo, nung tinawag sila ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Tinawag sila sa pampang, na kung saan andun yung kanilang mga, yung pangingisda nila, yung boat nila, mga ginigiliw, no? Alam nyo doon, nung tinawag sila ng Panginoon, mga ginigiliw, no? Hindi sila nagpatumpik-tumpik. Come, follow me, sabi po ng Panginoon sa kanila. Kasama pa nila ang kanilang ama. Imagine that, yun ang pangkabuhayan nila. Lalong-lalo na si Peter, si Pedro, mga ginigiliw, meron siyang ama, meron siyang anak. Mayroon din silang pamilya, kasama nila ang kanilang ama sa pangingisda, mga ginigiliw. Pero nung tinawag sila ng Panginoon, hindi sila nagdahilan. Guro, Panginoong Jesucristo, hindi po namin pwedeng iwan yung kabuhayan namin, mamamatay yung asawa at anak ko. Yun sana ang sasabihin ni Pedro, mga ginigiliw. Pero hindi po siya nagdahilan nung tinawag po siya ng Panginoon. Sumunod po silang magkapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Iniwan nila yung kanilang trabaho, yung kanilang pangkabuhayan, at sumunod po sila sa ating Panginoong Jesucristo. Iniwan nila ang kanilang ama doon sa pampang, mga ginigiliw, at sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po, you have to count the cost of following Jesus. You have to sacrifice everything. Iwan mo ang lahat para sa Panginoon. Yun ang tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit, mga ginigiliw, marami ang nagsasabi na sila ay alagad ng Panginoon, pero hindi nila kayang iwan ang mga bagay-bagay
sa kanilang pamumuhay, mga ginigiliw. Hindi nila kayang talikuran yung mga bisyo nila, hindi nila kayang talikuran yung kanilang kayamanan, mga ginigiliw. Hindi po. You have to sacrifice everything. Iwan mo ang lahat, pangkabuhayan mo. Imagine that, iniwan nila yung pinagkukunan nila ng kanilang pamumuhay, yung pangingisda nila. Pero, sinasabi ko po sa inyo mga ginigiliw, pinabayaan kaya ng Panginoon ang pamilya ni Peter, at Andrew, si James at John at saka si Matthew nung sumunod po sila sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi po, mga ginigiliw. Diba? Pag sumunod po tayo, mga ginigiliw, no? Sumunod po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Siya na po ang bahala na magbibigay ng pangangailangan ng ating pamilya. Diba? Siya na pong magbibigay ng pangangailangan ng ating pamilya kung tayo po ay susunod po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, na hindi po natin iniisip yung pansarili nating kapakanan, kundi ang iisipin po natin, susunod po tayo sa ating Panginoong Jesucristo dahil tinawag po tayo, mga ginigiliw. Katulad ni Matthew, mga ginigiliw. Si Levi. Imagine, kumikita siya ng napakaraming pera, mga ginigiliw, sa kanyang trabaho bilang tax collector. Si Luke na isang doktor. Maraming perang kinikita nila sa kanilang trabaho. Pero, nung tinawag sila ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang trabaho at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Iniwan po nila. Si Matthew nagbibilang ng pera. Pero, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, "Come, follow me," sabi niya po. Iniwan niya yung posisyon, iniwan niya yung napakaraming pera. Sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo. That is the cause of following Jesus. Iwan mo ang lahat. Iwan natin ang lahat, and God will take charge of that. Bahala na po ang Panginoon sa pangangailangan ng ating pamilya. Yun po ang tunay na alagad, mga ginigiliw. Kailangang isakripisyo po natin ang lahat-lahat para sa Panginoon. That our love, ang ating pagmamahal sa ating Panginoon ay nakakahigit sa pagmamahal natin sa pamilya natin. Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Sinasabi natin na mahal natin ang pamilya natin, pero hindi naman natin mahal ang Panginoon. Unahin muna nating mahalin ang ating Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, mga ginigiliw. Unahin muna nating mahalin ang ating Panginoon upang sa ganon yung pagmamahal na galing sa Diyos, ibibigay niya po yung totoo at tapat na pagmamahal sa ating puso. At yung tapat na pagmamahal, mga ginigiliw, ibibigay po natin ito sa kapwa natin, sa mga mahal natin sa buhay, mga ginigiliw. Kaya nagbigay po siya ng isang halimbawa. Nagbigay po ng isang halimbawa ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos niyang mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman niya mayayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng mga lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman niya naipatapos. So nagbigay siya ng isang halimbawa, mga ginigiliw, na yung isang tao nagpatayo daw ng isang tore, isang bahay, na
naipatayo na yung pundasyon, pero hindi naman niya tinapos, mga ginigiliw. Hindi naman niya pinatapos yung bahay na pinatayo niya. Sasabihin ng mga tao na kukutyain lamang siya, mga ginigiliw. Ang gustong sabihin o mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, kung susunod po tayo sa Kanya, tatapusin natin hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Dahil marami ang sumusunod dito Nagsimula siya sinabihan niya ito sa napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. Kaya yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangang iwan mo ang lahat. Talikuran mo ang iyong mga magulang, ang iyong mga anak. Sabi niya, mga ginigiliw, opo, talikuran mo ang lahat-lahat. Sabi ng Panginoong Jesucristo, katulad ng pagtawag po ng ating Panginoong Jesucristo, yung isang tagapagturo ng kautusan na gustong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya po, Guro, gusto ko pong sumunod sa inyo. Sabi po ng tagapagturo ng kautusan na ito. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, birds have nests, lions have dens, but the Son of Man has no place to live. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tagapagturo ng kautusan. May bahay ang mga leon. Diba? May bahay ang mga ibon, sabi niya. Pero ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ay wala siyang mapagpapahingaan, wala siyang tulugan. Gustong sabihin ng Panginoong Jesucristo na napakahirap yung sinusubok ng ating Panginoong Jesucristo. Kristo yung isang tao na tagapagturo ng kautusan kung talagang gusto niyang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang nakita ng taong ito, dahil nagpapakain ng ating Panginoong Jesucristo, ang akala niya, napakayaman ng ating Panginoong Jesucristo. Ang alam niya, aircon yung tulugan niya. Pero nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, walang mapagpapahingan, wala man lang bahay, walang tirahan, ang gusto mong sundan. Sinubok ng ating Panginoong Jesucristo kung talagang gusto niyang sumunod. Kaya nung sabi ng taong ito, mahirap pala yung gusto kong sundan, sabi niya. Kaya hindi siya nagpatuloy, mga ginigiliw. Meron din siyang tinawag, mga ginigiliw. Sumama ka sa akin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinubok ng ating Panginoong Jesucristo ang mga ito na sumusunod sa Kanya. Pero anong rason ng taong ito, mga ginigiliw? Ipapalibing ko muna ang aking ama, sabi niya. Actually, yung tatay niya hindi pa patay. Kasi sa bansang Israel, mga ginigiliw, pag namatay yung isang tao sa araw na ito, tabon damo lang itimalom kabsat. Opo, sa araw din na yon, mga ginigiliw, no? Ikukan din nila. Itabon damot lang kabsat, minatay dati may sangal daw, mga ginigiliw. Kaya kung bakit ayaw sumunod ng lalaking ito, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya na ipapalibing ko muna ang aking ama. Ibig sabihin, buhay pang kanyang ama. Ang gustong sabihin ng lalaking ito, kukunin ko muna yung mana ko bago ako susunod sa'yo. Yun ang gustong sabihin ng lalaking ito. Actually, buhay pang kanyang ama, kaya lang may sakit. Hinihintay lang niya na mamatay ang kanyang ama. Kukunin niya yung mana niya, saka daw susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Sabi niya kanina, kailangang iwan mo ang lahat, talikuran mo ang lahat, yung kayamanan, yung trabaho mo. Sabi ng Panginoon. Di ba? Opo. Yun ang sinabi ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Yun ang kadahilanan, mga ginigiliw, na hindi nagpapatuloy yung mga iba sa kinalang paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Dahil iniisip nila yung mga maiiwan nila, yung mga meron sa kanila, yung kayamanan nila, yung mana nila, mga ginigiliw. Hindi po tayo pwedeng maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi po natin kayang kalimutan, talikuran ang lahat, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi niya po sa Matthew 10:37-38. Ano pong sabi ng Panginoon dito sa Matthew 10:37-38?
Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yung umiibig daw ng kanyang ama at ina ay hindi daw karapat-dapat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang sa akin ay magkakamit nito. Anong ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat. So, ibig sabihin, hindi ba natin mamahalin ang ating magulang? Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Inuulit ko po ang gustong sabihin ng Panginoon, that our love to God must be the top priority. Mas mataas ang pagmamahal natin dapat sa Diyos. Upang sa ganon, yung pagmamahal na yon na ibibigay po natin sa ating Panginoon, mga ginigiliw, ipagkakaloob niyo po sa atin ang tunay at tapat na pagmamahal na dadaloy sa ating puso at pag totoo po yung pagmamahal natin sa Diyos, totoo na rin po ang pagmamahal natin sa ating kapwa at sa ating magulang. Yun po, mga ginigiliw, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pagiging alagad, the cost of following Jesus, mga ginigiliw. Kailangang talikuran po natin ang lahat, mga ginigiliw. Katulad ng ginawa ng mga magkakapatid na tinawag ng Panginoon. Iniwan nila yung kabuhayan nila, iniwan nila ang kanilang ama. Sumunod lamang sila sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya't nung nagbigay ng koreksyon ang ating Panginoon, nagbigay siya ng mga matitigas na katuruan sa mga sumusunod sa kanya, mga ginigiliw. Isa-isa po silang nagsialisan. Nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 5,000 na tagasunod sa kanya, mga ginigiliw, na kailangang kainin nyo ang aking laman, ang sino mang kakain ng aking laman at iinom sa aking dugo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang kakain ng laman, hindi na siya magugutom, at sino mang iinom sa aking dugo ay hindi na mauuhaw. Sabi po, ito po yung isang matigas na katuruan na ng ating Panginoong Hesukristo sa mga 5,000 na sumusunod sa kanya, mga ginigiliw. Kaya nung narinig ito ng mga nagsasabi na sila ay alagad ng Panginoon, ang sabi po nila, mabigat na katuruan ito. Sino bang kayang kakain ng kanyang laman? Kinuha po nila sa literal. Ang pagkakaintindi nila, mga ginigiliw, kakainin nila ang katawan, ang laman ng ating Panginoong Hesukristo. Kinuha na nila ito sa literal. Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, dumating na sa kanila, sa kanilang kalagitnaan, ang Mesaya. Dumating na sa kanilang kalagitnaan ang kanilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kahit hindi nila kayang tanggapin yung katuruan ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga sumusunod na ito. Sila, yung mga taong ito na hindi lumapit sa kanyang paanan nung itinuro niya yung Beatitudes, yung pagiging mapalad. Opo, hindi nila kayang tanggapin yung katuruan, mga ginigiliw. Kahit ang nangyari, yung 5,000 na nagsasabi na sila ay alagad, o sa panahon natin na sila ay Kristiyano, nung nagkaroon ng pagtutuwid ng pastor sa kanila, nagbigay ng pagtutuwid, correction ng pastor sila sa kanila, isa-isa po silang nagsialisan. Kaya't ang naiwan lamang
ay yung 12 alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Yung 12 alagad na pinili niya, na pinagsabihan niya na sumunod ka sa akin. Mga ginigiliw. So you have to sacrifice everything. You have to exert all your resolution and determination. Kung gusto po nating sumunod at maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan iwan po natin ang lahat. Iwan natin ang kayamanan natin. Iwan natin ang trabaho natin. Iwan natin ang ating pamilya, mga ginigiliw. Yun po ang palatandaan ng isang tunay na disipulo at alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Along the way, marami pong pagsubok sa dadaanan po natin. But count it all joy. Count it all joy, mga ginigiliw. May mga pag-uusig sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Pero, hindi po nangako ng ating Panginoong Jesucristo ng madaling paglalakbay. Hindi po siya nangako ng madaling paglalakbay. Ngunit nangako po siya, mga ginigiliw, na hindi niya po tayo pababayaan. Sasamahan niya po tayo hanggang sa huling sandali ng ating buhay. I will never abandon you nor forsake you. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Mga ginigiliw. Opo. There are circumstances in life. May mga trials po sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga pagsubok na ito, yung mga circumstances na ito, nadadaanan po natin sa pagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, yan po ay palatandaan sa atin upang tayo ay lumago. That is a part of growing up for us to become mature, upang magiging matatag tayo, magiging resilient po tayo sa pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Opo. Na pag may pagsubok na mas matinding pagsubok na darating sa buhay natin, kaya na po natin ito pagtagumpayan, mga ginigiliw. Diba? So yun po. Magkakaroon po ng perseverance sa atin. Diba? Perseverance. Mga ginigiliw. Diba? In order for us to become mature, upang lumago tayo. Paano kung nakarinig tayo ng konting pagtutuwid ng pastor? Ay, mali yan, brother. Mali yung ginagawa mo. Nagagalit na tayo sa pastor natin. Naghahanap na tayo ng ibang church na pwedeng na gustong umintindi sa mga kasalanan na ginagawa natin. Hindi po. Yung mga pastor, sila po yung ibinigay sa atin upang itama yung maling ginagawa natin, mga ginigiliw. Diba? Sila po ang binigay sa atin ng Diyos. Sila ang nagde-devotion po sila, nakikipag-usap sila sa Panginoon, at yung mensahe ng Panginoon, mga ginigiliw, ibinibigay niya po sa iglesia, mga ginigiliw. Ibinibigay po nila sa atin yung mensahe ng Diyos, mga ginigiliw. Pag natatamaan po tayo ng salita ng Panginoon na binabahagi ng pastor, ibig sabihin, kinakausap tayo ng Diyos. Kinakausap tayo ng Panginoon. Diba? Ako yatang pinapatamaan ni pastor. Hindi ka pinapatamaan ni pastor. Kinakausap ka ng Panginoon. Diba? Kinakausap tayo ng Panginoon, mga ginigiliw. Hindi naman bababa ang Diyos sa harapan mo. Richard, mali yung ginagawa mo. Siyempre, gagamit ang Panginoon ng isang propeta, isang pastor sa panahon natin ngayon upang sabihin niya yung mensahe ng mga kasalanan na ginagawa natin. Pero ang ginagawa ng mga tao, ng mga church member, mga ginigiliw, diba? Agpasugnod na, naghanap sila ng ibang simbahan, no? Na gustong umintindi ng kanilang kasalanan na ginagawa. Opo. Di po. Kaya nga po may mga pastor
Sila ang kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita upang ituwid yung mga mali nating ginagawa sa buhay. Opo. Yun po yung layunin ng Panginoon, mga ginigiliw, sa kanyang mga pastor upang ibahagi po niya sa atin yung mensahe niya, yung mensahe ng Diyos, mga ginigiliw. Diba? Opo. Kaya, alam nyo, dito po ako magtatapos, mga ginigiliw. Paulit-ulit ko po itong ibinabahagi, mga ginigiliw. Kung gusto nyo pong makausap ang Diyos, kung gusto nyo pong makilala ang Panginoon, mga ginigiliw, nandito po ang kasagutan. Nandito po ang kanyang salita. Kung gusto nyo pong kausapin ng Panginoon, masusumpungan po natin ang presensya ng Diyos sa kanyang salita sa pamamagitan ng kanyang Biblia. Sa pamamagitan po ng Biblia, mga ginigiliw. Opo, dito lamang po natin masusumpungan ang totoong Diyos sa kanyang salita. Yung kanyang mga pangako sa ating buhay, mga ginigiliw, nandito po lahat sa salita, mga ginigiliw. Kung gusto mong makausap, makilala ang totoong Diyos, basahin mo ang Biblia, mga ginigiliw. So yun po, I hope you are being encouraged sa salita na ito ng Panginoon. Si Sir Freddy, Ma'am Gwendo, Ma'am Mariel Kalayan, at sa lahat po, Sir Kines na nasa Canada, God bless po sir, at sa lahat po ng tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon, pulis na pastor, mga ginigiliw, magandang umaga po sa lahat, at sa lahat po ng tumatangkilik, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, pagpapalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. God bless po. Maraming salamat po. God bless everyone. Salamat po.